Bilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Diyos, sa umaga nito, Panginoon. Muli, Panginoon, dumako kami sa puso ng aming pagtitipon. Dalangin ko, O Diyos, na ang inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang pumagigna sa amin. Ang magbigay ng pangunawa, magbigay, Panginoon, ng pagkaintindi sa iyong mga salita, at higit sa lahat, Panginoon, magbigay ng puso upang sumunod. Ang inyong lingkod, Panginoon, ay dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang magbasbas at higit sa lahat, Panginoon, ang bawat salita mo ang kawin sa aking bibig ay magmumula sa inyo, kawin sa iyo lang. Sa lahat ng bagay nito, Panginoon, nilalapit namin ito sa lahat po ng inyong iglesia sa umaga nito, Panginoon. At ang pangalan mo lamang, may taas at magagilang magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Sa mga may sasakyan, may motor, o merong dito, kahit ang uri ng sasakyan, na di gasolina. Gasolina. Kasi yan sa mga nakakakawa ang pinapanood mo habang nagmamaneho ka. Tama? Naalala ko yung kapatid ko si Jenny. Namasyal kami. Parang galing tayo Pangasinan doon, no? Galing kami Pangasinan. Pagkagaling namin Pangasinan, sabi namin, pasyal pa tayo. Dumiretso pa kami pa Antipolo. Yan, sabi niya, Kuya, 2 bar na lang yung sa gas ko. Sabi ko sa kanya, mahaba pa yan pag 2 bar. Sabi ko. Pagdating namin dito, sabi niya, Kuya, 1 bar na lang. Doon tayo malayo ng water, mas puro yung gasolina ng petrol. Pagdating namin doon, tawag siya. Sabi niya, Kuya, namumula na. Magpagasolina na tayo. Sabi. So, ayun, pagasolina. So, isa sa mga ugali ko rin talaga yun na kada bibiyahe ako ng malayo, kailangan full tank. Pagdating ko doon sa lugar na pupuntahan ko, full tank ulit ako. Tapos bago ako ulit magbiyahe. Pag babalik na naman, full tank ulit. Tapos pagdating ko rito, full tank ulit. Ganun yung ano ko, nakaugalian ko na kailangan palaging puno. Para sa ganun ay in any time, meron. Siguro sa mga may sasakyan dito, nagmumonitor din kayo ng presyo ng gasolina. No? Kung tataas ba o bababa. Minsan yung deciding factor kung magpapapuntang ka o hindi. Pero yan yung bagay na yan. May halin tulad din natin sa buhay natin. Right? Sino dito yung nag-isip? Sino dito yung masaya nag-isip kanina umaga? Mukhang marami sa inyo malungkot. Mukhang tama yung mensahe. Mukhang marami sa inyo yung empty ang buhay. So, pinamagandang po ito, empty. Kulang. Kung tinatawag natin empty, ano ba sa English yung wikang nasimot? Yung simot. Drain. Okay. So, posibleng gano'n. Ito kasi sa picture niya, tatakbo pa yan eh. Meron pa siyang reserve na kahit siguro mga 5 meters. Pero sa ating buhay, minsan, may mga pagkakataon na tayo ay dumarating sa punto na nauupos. Tama? Sino dito yung nakaranas na maupos sa kalagayan niya sa buhay niya? Bless kayo lang. No? Kasi hindi nyo naranasan. So, pasawahin mo na po ako magbasa sa 1 chapter 2, verse 1 to 10. Kung meron kayong mga Bible, kung sa inyo, kung wala, sundan nyo dito. Sabi niya, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Sino na ni Jesus? Si Mary. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. So they were invited. Kung titignan natin dito, hindi lang si Jesus Christ yung na-invite, kasama pati yung kanyang mga alagad, yung kanyang 12 disciples. Kinapost ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, naubusan sila ng alak. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sinabi ni Jesus, Huwag po ninyo ako pangunahan, Gina.
Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon at ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. So napakalaki po niyan. Napakalaki niyan. Ang mga ito ay nakalaan para sa mga paghugas ayon sa tuntuning pangreligiyon ng mga Hudyo. Then sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinulungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahalan ng handaan. Dinalhan na nila ang namamahalan ng handaan at tinikman nito ang tubig at naging alak. Hindi na alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumasalot ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Yan. So, tradisyon po ng mga Hudyo na talaga, kahit siguro naman sa atin, no? Kapag matino pa yung kaisipan ng iba, nilalabas mo yung the best. Ay, masasarap lahat ng bagay. Naalala ko yung chewing ko na seaman, yung mga nasa high school ako noon. Kamababa niya. So, syempre, alam mo naman yung seaman, hindi Kristyano, parang politiko. No? Painom dito, painom na. So, ang nangyari, naubos na yung mga dala niyang mga fundador. Yan ang sabi niya sa akin, Joe, kusan na kita. Bili ka na, emperador. Sabi niya. Sige nga, sabi niya, bumili ka ng emperador. So, pinabili niya ako ng ilang bote ng emperador. Pagkatapos, ang ginawa niya, isinayang na lahat doon sa bote ng pundador. Tapos, kunwari, umakyat siya sa taas, pagbaba niya, pipitin mo ngayon. Sabi niya, ikkan mo, hindi nila malalasan, pinagkain pa. So, pag tikingan na ng dinim nila, para wala yung nangyari. No? Pero dito sa pagkwento ito, iba. No? Iba. Na kung saan, nung naubos na yung alak na pinakamasarap at nakiusap yung si Maria na parang niya sinabi, pwede naman gumawa ng miracle, gawin mo ano to. Diba? Kasi anak, sabi niya, ubus na yun. Kung titignan mo ninyo, hindi yung ama o yung kinasal ang nilapitan ni Maria. Nung nalaman niya na ubus na yung alak. Ano sino ang muna niyang nilapitan? Ang nilapitan niya muna si Jesus Christ. And then ang sabi niya, anak, ubus na yung alak. Ubus na yung alak. So ano ba yung unang kong point? Ang unang kong point ko dito is, what do you do when things run out? Ano ba yung ginagawa natin kapag lahat ng bagay sa atin ay nauubos na? O wala na? Sino dito yung nakaranas na maubusan ng kanin? Diba? Yung kasambahay mo, dahil ayaw niyang magsain, mag-iiwan na o konti. Para meron siyang rason para takpan at hindi magluto. Para pagdating mo, ay wala nang kanin. Ikaw yung magsasain. Ano? So what do you do when things run out? Ano yung ginagawa natin? So number 1, yung point ko number 1 is ito. Find the source. Hanapin niyo kung saan nagmula ang lahat. Katulad ng ginawa ni Maria. No? Yung alak, bagaman ang bumili ay yung ikinasal. Yung pamilya ng ikinasal, alam ni Maria kung kanino nagmumula lahat ng biyaya yun. Kaya ang una niyang hinanap ay hindi yung saan sili nabigyan, kundi ang una niyang hinanap kung saan nagmula. Saan nagmula yung biyaya na iyon, kaya mayroong handaan. So very first thing, kapag when we, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, at tayo ay nawalan, we must always find first yung source. At pag tinawag kong source, hindi yung source ng problem, kundi yung source ng lahat ng bagay. So, some point number 1, sabi niya, human resource always have a limit. Totoo yan.
Energy. Yung napapagod tayo. Ability. May limit yung ating mga nagagawa, yung ating mga skills. Yung wisdom. Hindi lahat ng bagay kaya natin sagutin. Hindi lahat ng bagay kaya natin i-resolve. Finances. Nagigipit tayo. Nagkukulang tayo at nagkakamali tayo sa ating mga financial decisions. Relationship. No? Nasisira yung ating pamilya, pagkakaibigan, yung ating magigilo sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, sa trabaho, nasisira naman yan. Yung relationship. Yung ating kasiyahan at yung ating pag-asa. Right? Minsan masaya ka, minsan hindi. Minsan meron kang nararanasan, meron malungkot ka, minsan hindi mo makita yung belongingness mo. Kung minsan hindi ka magkaroon ng breakthrough. Kasi lahat ng bagay na yun, may limit. And then pang-uli ito, yung oras. We have always limited time. Naniniwala po ako ng bawat isa sa atin, alam natin na meron tayong limit. At darating yung time ng dulo ng buhay na ito ay ano? Kamatayan. Mamamatay tayo. Kaya sabi niya dito, no matter how hard we work, we will hit a wall. Pag tinawag natin na meron we will hit a wall, darating at darating tayo na matitigil tayo. Hihinto tayo sa ginagawa natin. Yung pinaglalagyan natin ng energy natin, yung ability natin, yung wisdom natin, yung finances natin, yung relationship natin, yung pag-asa at saya natin, darating yung time na kung saan we will hit that wall at walang bagay na makakabasa ng wall yun. So, point number 1, human resources will always have a limit. Dumarating palagi tayo sa limit. Bakit may nagpapakamatay? Na-reach na nila yung kanilang limit at hindi nila makita yung gusto. Next. Psalms 46 verse 1 ang sabi niya, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kabuluhan. Find the source. Hanapin mo yung saan nagmula ang lahat. If ang ating lakas at ang ating kanlungan ay nasa Diyos, nandun din siya na palagi tutulong at alala. Ano kung sabi niyo? Number 2, divine resource never runs out. Kahit kailan, hindi mauubos ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon. Tayo kung tao kung minsan ang nagbibigay ng limit doon sa kayang gawin ng Panginoon. No? Sabi mo yan ito, God does not run out of answers. He does not run out of power. And He does not run out of provisions. Hindi kailanman nauubusan ng Panginoon ng kahit anong bagay. Maya malalaman natin bakit. Bakit sa tao ang problema at hindi si Diyos. And then sabi niya, sa Psalms 145 verse 50 to 60, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nila na kinakailangan. Binigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ito. Kaya kung maaalala po ninyo, may mga alagad ng Panginoon na kung saan nagtatanong din kung minsan eh. Si Job nagtanong, si Elisha nagtanong, sabi niya, at maging si Solomon, na kahit sa kanlalim ng kanyang kaalaman, nakita niya kung gaano yung in vain ang lahat ng bagay. Pero isang bagay na palagi nilang sinasabi, kailangan sa buhay natin ang paglilingkod ang siya na paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sabi niya, ang lahat ng buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Pag sinabi po niya na ang lahat ng buhay, hindi yan literal na buhay na katulad nito. Hindi ang lahat ng buhay na relasyon sa Panginoon. Ang inaasahan niya ay ang Panginoon. Yung relasyon niya sa Panginoon, ang inaasahan niya na magbibigay at magbibigay ng kanilang mga kinakailangan. Kaya sabi niya, binigyan niya sila ng sapat na sapat.
hindi nagkukulang, ano pat ang lahat ay may tinanggap na ikabuti. Ano yung point number 2? God allows lack so we will seek Him. Kung minsan mararanasan natin ng magpipit, magkulang, mawalan, para ano po? Para hanapin siya. Bakit? When life is good, we forget we are limited. Niniwala ba kayo dyan? Kapag maganda yung buhay natin, maayos ang lahat, hindi ka nagkukulang, sobra-sobra ka. Sometimes we forget kung ano yung mga bagay na binigay ng Panginoon is just limited. You're savoring the moment. Kung baga, ibig sabihin nun, ini-enjoy mo yung pagkakataon, yung panahon na iyon, na merong malaking biyaya sa iyong Panginoon. But when God allows you to lack, pag pinayagan ng Panginoon, na ikaw ay magkulang, it's because one thing is for sure. You are forgetting the source. Nakakalimutan mo na yung source ng biyaya mo. Now, limit is not a failure, but rather, it's a direction. Hindi po kailanman na kakulangan natin ay failure natin. Minsan kasi may mga ibang pananampalataya. Ang sukatan ng kanilang pananampalataya ay kung gaano ka ka-bless. No? Kung gaano ka kayaman, gaano ka kaano, lahat ng mga bagay na yun. Pero titignan natin, when someone is limited, those are the times na talagang they are really nearest to the Lord. Kaya sabi niya doon, limit is not a failure, but rather it's a direction. Tinutuwid ka ng Panginoon, pinababalik ka niya doon sa dati mong direction. Dahil kung minsan, if we have everything, lahat ng bagay ay meron sa atin, we may not be able to see na kailangan natin ng Panginoon. God decided so that our supply must end. Lahat ng bagay ay dinisenyo ng Diyos para ang lahat ay maubos. Yung ating buhay, mauubos. Yung ating pera, mauubos. Maging yung bahay ay masisira. Yung sasakyan natin ay maluluma. Yung mga damit natin ay maluluma. Lahat ng bagay, all the supplies that we are getting ends. Natatapos na. And that is the design of the Lord in one way na kung saan maalala mo kung kanino nagmula yung biyaya. Next. The limit of man reveals the limitlessness of God. Kung gaano kaiksi o kalimit yung ating kakayahan, ganun din naman ay ipapakita ng Panginoon kung gaano siya limitless. Minsan iniisip natin, hanggang dito na lang ako. Pero kapag kumilos ang Panginoon, magugulat ka, hindi pa pala. Kaya ko pala. Mas malaki pa pala yung mararating ko, mas malayo pa pala yung maabot ko, mas marami pa pala akong magagawa. And sometimes the limit na ginagawa natin is not actually God putting us on that limit. Tayo mismo yung nagbibigay ng limit na iyon. Tayo mismo yung nagsasabi na eto na lang ako, hanggang dito na lang ako. And when that happens, ang nangyayari, God will never be able to use you effectively. Hindi ka niya magagamit. Kasi sinabi mo na pinaks mo na yung sarili mo into that certain sphere na kung saan doon ka na lang. So, the limit of us will reveal naman yung will reveal the limitness of God. Now, what you cannot do in your strength, God can do in His power. Ano mang bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong sariling kakayahan, sa iyong sariling talino, sa iyong sariling lakas, no? Ang Panginoon kaya nang gawin sa Kanya sariling kamanggulan. Minsan nga magugulat ka, di ba? Merong napakalusog na tao.
na unang namamatay. Meron namang tao na puro sakit. Napakahaba ng buhay. Iniisip mo, uy, buhay ka pa? Magiging, tanong mo, yung kabats mo, napaka-healthy. Hindi mo totoo po yan, no? Meron akong kasama dati na very healthy, health conscious siya. Talagang jogging, boxing. Ang boxing talagang matinding cardio yan, no? Kasi ang unang iti-train sa'yo, yung cardio mo. Pero yung isang kasama namin na kain ng burger, walang tigil sa burger, sa soft drinks, sa french fries, no? Lahat ng unhealthy food kinakain niya, lahat ng sinabing bawal kinakain niya. Hindi siya inatake. Ang inatake, nag-boxing, nag-exercise, yung nag-ano. Siya yung inatake sa puso. Magugulat ka, pag tatanungin mo, meron ka makikilala, 85 years old na, kagabi po, no? Namit ko yung isang matanda, Bible study. Tinanong ko siya, sabi ko, ilang taon ka na? Sabi niya, 85 years old na po. Oh, 85 years. Naka-pacemaker po. Sabi niya, for 20 years, naka-pacemaker. So, iisipin mo, makina yung nagpapatibok ng puso. Makina yung nagpapatibok ng puso. Pero buhay siya. Buhay siya. Yung iba, minsan, hindi na umabot na malagyan ng pacemaker. Kaya kung titignan natin, no, yung mga bagay na akala natin imposible sa Panginoon, magagawa ng Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan. Tayo, we have that limit. And sometimes, kapag yung limit na yun na-reach natin, umaabot tayo sa punto na kung saan nakahanapin natin ang Diyos. Kaya ang Panginoon, once He starts to put you reaching your limits, pwede ka magtanong Lord, ano ba yung bagay na itinuturo mo sa akin? Ano ba yung bagay na gusto mong iparating sa akin? Saan ako nagkukulang na hindi ko makita? You have to inform me. Kailangan may pakita mo sa akin. So, alam nyo kapag ganun po ang prayer, God will always show it to you. Kasi ang hinahanap mo is not something, not an excuse. Hindi ka naghahanap ng excuse of that limit. Kung hindi tinatanong mo ang Panginoon Lord, saan ba ako pwede pang for your now. So, when something runs out, do not run to people. Do not run to alternatives. Do not run to escape, but run to God first. Ulahin mo muna ang Panginoon. Palagi niyo siguro ako narinig dito kapag gumagawa, sabi ko, pag gagawa ka ng plano, bago ka mag-execute, mag-implement ng kahit na anong plano mo, you should always ask the Lord first if that would be the right step. And then walk in faith na yung plinano mong implementation na yun is the right thing na dapat na gawin para sa Panginoon. Sometimes, a lot of people, kapag nagkaroon na ng kulangan, they will run. Tatakasan na nila. Or, minsan gagawin nila, hahanap sila ng alternative. Ano yung alternative na yun? Doon papasok yung mga iba't ibang ginagawa nila. Na kahit na mali na, they will push through. Ipupush pa rin nila na gawin yun dahil ang gusto nilang mangyari is maganap yung gusto at nais nila. And then the other thing is that people escape. Yan. Ipapakamatay. Diba? Nawawala na lang bigla. Bakit? Kasi those are the things na kung saan madali, mabilis. At dahil doon, rather than coming first to the Lord, hindi nangyayari. So kapag tayo po, when we reach our limit and we're feeling so empty, bago ka lumapit sa tao, bago ka maghanap ng alternatives, bago ka tumakas, bago pumasok yung mga bagay na yan sa kaisipan mo, run to God first. Pumunta ka muna sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit?
Because sometimes the Lord, God will answer, sasagot ang Panginoon sa inyo nang hindi ninyo namamalayan. Sasagot ang Panginoon sa inyo na hinahanap mo yung sagot sa malayo, yung pala yung sagot na sa malayo. Hinahanap mo yung solusyon sa isang bagay, ginagawa mong komplikado. Yung bagay na gusto mong solusyon, yung pala ang solusyon ng Panginoon ay napaka-simple. Kung titignan niyo yung Wall of Jericho, bago nawasak yung bagay na iyon, ang sabi nila, tinignan nila yung Wall of Jericho, ang sabi nila, nako, paano natin lulusubin ito? Then, ang sabi ng Panginoon, sige, umikot kayo ng 7 araw. Sa ika-7 araw, habang ikutan ninyo yung city. In 7 days. Yung ika-7 araw, sabi niya, ibuhos ninyo ang lahat ng lakas ninyo at patulugin ninyo yung mga trompeta at isigaw ninyo. And the walls will go down. Alam niyo kung bakit masasabi natin na supernatural yung nangyari ngayon? Sa tingin niyo, bakit sa tingin niyo masasabi yung supernatural yung nangyari ngayon? At hindi siya isang bagay na because of the sound wave ay nag-fall yung wall of Jericho. Sa tingin niyo lang. Alam niyo po kung bakit? Sino nakakaalala dito kay Rahab? Yung patutol, yung mamasan. Yung mamasan na nagtago doon sa mga spy. Diba? Doon sa mga spy. Ang sabi nila, yung kanyang lugar ay nakadugtong sa wall. At ang sabi niya, maghulog ka ng tali o yung parang panyo para alam namin na doon ka nakatira at hindi ka namin wawasakin. Nawasak yung buong wall, pero yung tahanan ni Rahab hindi nagalaw. Paano nyo i-explain yung bagay na yun? So nakita nila it's a wall of problem, paano nila papasukin? But then God, hindi sila nag-isip agad, hindi yung mga military strategies ang tinignan nila na una, but they put God first. At nung ibigay ng Panginoon yung solution, iisipin niyo ba na magiging ba? Hindi, di ba? Kasi parang kayo nagpaparada, naglalakad kayo kung gano'n. For 7 days, ginagawa niyo. But then, when the Lord works, mangyayari yung mga bagay na hindi mo inasahan. Not through your strength, but His power. Now, point number 2. Learn the discipline of waiting. Matuto tayo maghintay. The discipline of waiting. In Psalms 147 verse 10 to 11, sabi na ito, sometimes God will not move immediately, not because He is unwilling, but because He is preparing something better than what we expect. Maraming pagkakataon ko na pong naranasan in my own experience. And sometimes, kapag dumating ka sa point of giving up, doon dumarating. Bakit? Kasi na-break niya na. Na-break ka niya. At kapag na-break ka niya at ibinigay niya na sa inyo, the glory now will fall kanino? Sa Kanya. May bibigay mo na yung glory sa Kanya. Now, sabi sa Psalms 147 verse 11, hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalaw. Ngunit, sa may pagkatakot, sa may kasiyahan niya ilabis, sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. So, titignan natin dito, ibinigay dito ng psalmist, na sabi niya, the Lord does not really happy kapag, hindi naman siya point na hindi siya masaya, pero yung mga kabayong malalakas, and then yung mga piling kawal, what they normally have is too much trust to themselves. Right? Kaya sabi niya dito, saan ako magiging masaya? Unang-una yung mayroong pagkatakot sa akin. Someone who fears me. Godly fear. Meron siyang kasiyahan sa akin. In my presence, meron siyang kasiyahan.
At higit sa lahat, sabi niya, meron silang trust. Saan sila nagtitiwala? Doon sa pag-ibig ng Diyos. Ano ibig sabihin? Yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, nagtitiwala sila sa bagay. Ang pinagkaiba, kapag ang isang kabayong malakas at isang well-trained na sundalo, ang magtitiwala sila ay yung lakas ng kalabang, ay lakas ng kabayo, at yung skill ng militar. Kaya kung titignan natin, sabi niya, balikan natin, sabi niya, sometimes God will not move immediately because He is not unwilling, but because He is actually preparing something. Now, kung titignan natin yan, waiting is never a punishment, but waiting is always a training. Waiting is not an abandonment, but rather an alignment. Ina-align. And waiting is part of that miracle. So before water becomes wine, there is a waiting season. So, paano nangyari? Minsan kasi iniisip natin, sa tagal natin na naghihintay, akala natin hindi na dinidig ng Panginoon ng ating panalangin. At kung minsan nakalimutan na nga natin ipanalangin. Di ba? Dahil sa tagal. But then, hindi natin alam, what God is building within you is not really kung ano man yung inihiling mo, but rather your character. Yung character mo pala yung binibuild niya. Why? Because your character at that moment, nung hinihingi mo ito, is not really prepared para doon sa nire-request mo. The second one is, it's not an abandonment, but rather it's an alignment. Yung kalooban ng Panginoon, at tatanungin na doon, are your wishes, yung bang mga ninanais mo, is aligned or in tune doon sa plano ko sa iyo? Is it aligned and in tune doon sa mga salita? So if God is letting you wait, pinaghihintay ka niya, it's because He is waiting for you to be aligned with His will. Next, waiting is always part of a miracle. Totoo. Sometimes ang tao, di ako minsan nakakatuwa rin naman yung ating mga kapatid, ilang mga kakilala na kapag tumatalo sila ng mga miracle crusades, second time yun. Yung mga miracle crusades, ang nangyayari is that they want an instant miracle. Diba? Halimbawa, gusto nila kapag meron silang sakit, they will get healed right away. Well, there's nothing wrong with it. Wala namang problema doon. But majority is that they don't want to go through a process. Gusto nila automatic. Gusto nila mabilis. That's why, sabi niya, waiting is always part of that miracle. Kailangan mo maghintay and then you will see the greatness of that miracle. Bakit po? Sabi niya dito sa Panalangin, chapter 3, verse 25 and 26. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Our hope, no? Sabi niya doon, buong tiyaga, which means kailangan mong you patiently wait yung salvation ng Panginoon. You wait. At walang bagay na gagawin ng Panginoon na hindi mabuti kung mananatili yung pananalig mo at pag-asa mo sa Kanya. Now, God's timing is always superior to ours. Why? Number one, our timing is always based on urgency. But God's timing is always based on outcome. Tayo, umihiling tayo to a point na kung saan ang gusto natin mangyari is that mangyari agad. Maganap agad, makuha natin agad, masagot agad, magkaroon tayo agad. No? And we do not sometimes measure yung mga pros and cons. But when God provides an answer, ang gusto niyang mangyari is that hindi maging failure.
Hindi ka maging failure. Na yung sagot niya sa panalangin mo will really come out to be fruitful. Kasi kapag binigyan ka niya, sinagot niya yung panalangin mo, let's say, sabihin natin si, Basil. Si Basil may panalangin. And then, sabi ng Panginoon, sinibigay ko sa iyo panalangin. Then, naranasan ni Basil, nagkamayo siya rito, nag-testimony si Basil. Sabi ni Basil, maraming salamat po sa Panginoon kasi po, answered prayer po, sinagot niya yung prayer ko, nagkaroon po ako ng trabaho, ito po yung pinag-pray ko talagang trabaho, yada, yada, yada. So you already give the glory to the Lord. Ang sinasabi mo, it was an answered prayer from the Lord. Correct? Binigay siya ng Panginoon. Then, as time progress, ibig sabihin nito, let's say sabihin natin, lumipas yung 2 buwan, 1 buwan, biglang tatayo si Basil. At sasabihin ni Basil, alam po ninyo, humihingi po ako ng prayer. Bakit? Mag-resign na po ako. Bakit ka mag-resign? Kasi po nahirapan po ako sa trabaho. Hindi ko po pala kaya. Hindi ko po pala. You see my point? No? Our timing sometimes goes on that urgency. Pero, hindi natin alam, ang hinahanap ng Panginoon, ang gusto mangyari ng Panginoon, when He grants you yung prayer, the outcome is always victorious. Palagi ka palagi. He does not move, number 2, He does not move just because we are uncomfortable. But He moves because His purpose is ready. Ready ka na. Ako pa totoo yan. Ayaw ko mag-example, pero saan totoo yan? Naranasan ko ng ilang beses yan. Palagi ko pinag-pray. Pero ayaw talaga ibigay. Trinay ko rin lahat ng paraan. Pero ayaw talaga maibigay. E di sabi ko, hanggang sa dumating na ako sa point na, okay, Lord, ayoko na. Nung umayaw na ako, dahil din naman sunod-sunod yung opportunity na dumarating. Nung nag-a-apply ako, hindi ako matanggap-tanggap. Pero nung umayaw ako, doon naman ako natanggap. So where does it fall? Alam mo, sabi ko, habang nakaupo ako na mumuni-muni ako, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Why? Kasi sabi ko, if I got, kung nakuha ko yung posisyon, a year earlier, 1 taon na mas maaga, hindi ako mariregular doon sa posisyon na yun. Anong nangyari? Nung nag-a-apply ako as a supervisor, nakatatlong apply ako, hindi ako nakapasa. No? Hindi ako pumasa, hindi ako nakuha sa supervisor. And then sabi ko, I quit. Ang ginawa ng Panginoon, alam mo, nilipat niya ako sa ibang department. Sabi niya, dito ka muna. Doon ako. For a year, 8 months ako nandun. And then after 8 months, sabi ko, okay, tama na, ayoko na. Hindi na ako, okay na lang ako dito. And then the Lord answered, sabi niya, biglang yung manager, yung opportunity mismo ang lalapit sa'yo. And then yung opportunity, sabi niya, apply ka. Yung pala, nasa niline up na nila ako. And I'm next. So, ano gagawin natin ito? Pero pag alis ko doon sa department na yun, at pagpunta ko doon, kung saan ako napasok bilang supervisor, yung knowledge pala na nandun na nakuha ko, kulang sila doon. And that made my strength doon sa department na yun. Yun yung bagay na kaya kong gawin sa kuti ng lahat ng bagay, gawa ng paraan dahil nanggaling na ako dito. So you see, sabi niya, He will not move you just because hindi ka na komportable sa kinalalagyan mo. But rather, He will move you once your purpose is ready. Kapag meron ka ng purpose. Now, God delays what is dangerously early, but God's timing turns ordinary into extraordinary. Kaya tulad na sinabi ko sa inyo kanina, yung example natin kanina kay Basil, be very careful. No? Kasi sometimes pinupush natin just to say that God is answering us. Sometimes, yung purpose pala natin, ang sinusunod natin, or yung will natin, and not the will of God. Now, sabi niya sa Psalms 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa libong paraan, umunlad man sila.
No? Anong ibig sabihin nun? Relax. Right? Just relax. Huwag kang mag-stress. Huwag mong i-stress ang sarili mo. If other people are nakikita mo yung mga kasabay mo na they are doing well, and medyo mabagal yung progress mo, just relax. Magpakapanatag ka lang. Why? Maghintay ka sa Kanya. Just wait for Him. Kasi kapag siya yung naglatag, it's always victorious. Now, while waiting, ano yan? Don't fret. Ano ibig sabihin ng don't fret? Be constantly or visibly anxious. No? Ano dapat mong gawin? Kailangan, palagi ka pa rin nakangiti. No? Palagi ka pa rin nakangiti. No? Naghihintay ka ng sahod dahil petsa di peligro na. Di ba? Petsa di peligro na. Nakangiti ka pa rin. Kakain ka? Busog pa ako. Talaga? Busog ka pa rin kahit ano. Di ba? Be constantly what? Sabi, do be friend. Huwag mo ipakita. Kaya di ba ano sabi ng Panginoon? Kung kayo mag-aayuno, sabi nga, kasi di mga nag-aayuno noon, nagsusuot sila ng sako, maglalagay sila ng abo sa kanilang ulo para ipakita na sila ay lulugsa. Pero nung dumating si Kristo, sabi niya, huwag niyong tularan yung mga yun. Na pinapakita nila na sila ay nagulugsa. Ano sabi niya? Tumayo ka, bumayak ka, mag-ayos ka. Tapos mag-ayuno ka, hayaan mo ang iyong ama na hindi nakakakita magbigay ng biyaya at pagpapala sa iyo. So it's the same way. Ito, palagi ka kumiti. Diba? Kaya ako minsan sasabihin sa inyo ng mga ibang kapatiran natin, pag nasa lubong ka, ito sila, alam mo, parang wala kang problema. Talaga naman yun. Yung hindi ka lang na gano'n kasi wala ka ng problema. No? Yung nakikita nila sa iyo is strength. Yung nakikita nila sa iyo is something na sasabihin nila na you are strong. Pero kapag nag-usap na kayo on a personal level, doon mo masasabi sa kanya. O doon mo malalaman na meron din pala siyang mga struggles just like you. Don't fear. Alam niyo po ang fear, kapag matindi yung takot natin, nag-freeze tayo. We are not able to move if we live with fear. Palagi tayong takot sa outcome. Palagi tayong takot na baka ganito yung mangyari. Palagi tayong takot na baka may bagay na ito, ganito, ganyan. No. Fear freezes anyone. Kapag ang isang tao ay naunahan ng takot, hindi na siya makakamove forward. Halimbawa, example natin, si Basil ulit. Naghanap ang sila, ikaw yung star ko ngayon. Halimbawa, si Basil ulit. Nakakita siya ng magandang dilag. Ayan. Nakakita siya ng magandang dilag. At nung nakita niya yung magandang dilag, gusto niyang ligawan. Diba? Maganda eh. So gusto niyang ligawan. Kasi tingin ng tingin kay Basil. Sabi niya ni Genesis, tingin ng tingin sa iyo. Sabi ni Basil, yan siya. No? So ngayon, lalapitan ni Basil. Pero nauna yung takot. Kinabahan siya. Ang ginawa niya, matras siya. Nakita rin pala ni Dwayne. Ano? So ang ginawa ni Dwayne, dahil hindi pa sila nag-usap ni Basil, naglakas loob si Dwayne. Siya yung lumapit. So after a few months, naging girlfriend na ni Dwayne. Si Basil ngayon, walang girlfriend. Bakit? Nauna yung takot. Fear always frees us. Pag natatakot tayo to move forward, pag natatakot tayo to jump, natatakot tayo to do anything beyond our comfort zone, it freezes us. At ang nangyayari, nananatili tayo. Hanggang sa makita natin, we're empty, pero nananatili tayo. Next, don't compare your life to others. Never compare your life to others. Kasi iba yung kwento mo sa kwento niya. Iba yung pinta na nilagay ng Panginoon sa iyo, at iba rin yung pinta na nilagay ng Panginoon sa kanya. There might be similarities, but it's all totally
different. Kung paano nilikha ng Panginoon yung DNA ninyo, unique. Yung fingerprint ninyo, unique. Yung inyong iris, unique. It's the same way na yung buhay ninyo is unique. Yung kwento ninyo is unique. And then lastly, do not force things. Pag sinabi natin do not force things, huwag nating ipilit kung hindi binibigay sa atin ng Panginoon. Remember, naniniwala ako na everything will fall into place kapag ang Panginoon ang na-design. Everything will fall into place. Magugulat ka na lang dyan. At sabi niya, instead, ano gagawin mo? Trust Him, rest in Him, and hold on to Him. Umawa ka sa pananampalataya. Magtiwala ka sa Kanya, hanapin mo yung kapahingahan mo sa Kanya, and lastly, manatili kang matatag at umawa sa pananampalataya. Now, Habakkuk chapter 2 verse 3, ito sabi niya, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay magaganap. He's referring to a prophecy dito. Pero tingnan natin. Sabi niya, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Sabi niya kay Habakkuk. And then this is the better part ng verse na ito. Bagaman parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala. So even the prophets, yung mga prophets natin, they're being asked, sinasabi sa kanila, you have to wait. Na bagaman sabi na, the time passes so slow para mangyari itong mga bagay nito, but there's one assurance na mangyayari. What's that assurance? Na ang mga bagay na ito ay magaganap. Now, lastly, ito yung pinaka-importante. Obey God's instruction. Obey. Yung word na obey. Ito sabi niya. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, ang inutusan niya, sabi niya din sa mga nagkakarga ng tubigan, alam po ninyo kasi sa Hudyo, ugali nila, sino dito Ilocano? Ayan, diba? Sa Ilocano kasi sa akin, meron kayong yung tabo, pagkakain kayo. Diba? Meron kayong tabo, hugasan ng kamay. Diba? Kasi hindi ka naman nagkukutsara eh. Hugas ka muna ng kamay na gano'n. Tapos, kasi kahit na yung kuhanan ng kanin, kamay talaga, no? Hindi naman tayo walang serving spoon noon, walang serving spoon. Kuha ka ng gano'n ng kamay, lagay mo gano'n. Pag nadurong mo na yung kanin, nakadikit lahat yung kamay, kunin mo hugasan, hugas ka. Tapos, kunin mo yung kamatis, tigisin mo yung kamatis, hugas ka ulit. Diba? Ganun din po yung mga Hudyo. No? They wash their hands before they eat. Tayo nga lang, we wash our hands while eating. Pinagkaya mo yung mga Ilocano, no? Inuhugasan natin yung kamay natin habang kumakain. Pero diyan, sabi niya, kaya sabi niya doon, tandaan natin, yung tapayan na nilagay doon, ay hindi talaga lagayan ng alak. Kundi lagayan ng tubig para hugasan. Ayon doon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng kanyang ina, sabi ni Maria, gawin ninyo anuman yung sabihin niya sa iyo. Bagaman tumanggi si Jesus Christ, sabi niya, babae, hindi pa ito yung panahon ko. Pero sabi niya, kayo, gawin ninyo kung ano yung sasabihin. So, sabi niya doon, obey. Ano sabi niya? Obey God's instructions. Now, point number 1. Obedience activates the miracle. Obedience activates the miracle. Why? Some breakthroughs are delayed not because God is unwilling, but because the obedience is missing. Pag tinawag natin breakthrough, ito yung bagay na kung saan ay you live, you move forward, you grow. No? So some breakthroughs are delayed hindi dahil ayaw ng Panginoon, but because we are lacking obedience. Nagkukulang tayo sa pagsunod. God's power waits for our obedience. Hinihintay ng Panginoon muna yung pagsunod natin bago niya bigyan
ng mirakulo ang mga buhay. Now, B. Obedience comes before understanding. Okay, bakit sinabi ko na obedience comes before understanding? Minsan sa atin, ang gusto natin, kapag gumawa tayo ng desisyon, naiintindihan na natin kung ano muna yung mangyayari. Tama? Alam mo, pag nagpa-check up ka sa doktor, sasabihin sa'yo ng doktor, i-checkan kita nito diba, nagpa-COVID vaccine kayo. Sabi niyo, i-checkan ka namin kasi para hindi ka, magka-COVID. Diba? Yun yung reason, tama? Para hindi ka magka-COVID or tumaas yung resistensya mo at hindi ka magka-tamaan ng COVID. O kung tamaan ka man ng COVID, ay hindi ka magiging malala. Yung life-threatening. Naiintindihan natin, that's why we obey. Pero kung dumating yung point na sasabihin sa, halimbawa, si Nanay Conching, sasabihin kay Nanay Conching, 82 ka na Nanay Conching, right? 83. 81. Sabi kay Nanay Conching, Nanay Conching, dahil 81 ka na, at tatanggap ka na ng gobyerno dahil sa bilet. Pero bago mo tanggapin yung injection ang pumuna namin dito. Sabi, ganito kahaba yung needle. Papayag ba si Nanay Conching nun? Hindi. Dahil sasabihin niya, teka. Ano po ba yan? Yun ang palaging tanong. Sa pananampalataya natin, obedience muna bago natin maintindihan. Why? Clarity comes after obedience, not before. Yung paliwanag ng Panginoon o yung bagay na maiintindihan natin ay kailangan muna nating natupad bago niya ibigay sa atin yung paliwanag. Kung titignan natin, yung mga apostol, sumusunod sila kay Jesus Christ na hindi nila naiintindihan o nauunawaan yung sinusundan nila. Diba? Para sa kanila, it's a political, pag pinag-aralan nyo yan, nasa isip ng mga apostol, it's not really spiritual, but rather it's more of a political movement na kung saan makakalaya sila dun sa Roman Empire. But then when the Lord, inumpisa na ng Panginoon na ipakita sa kanila yung mararating o mangyayari, ang unang-unang nangyayari, Judas betrays Christ. So clarity comes after obedience, not before why? God reveals the next step after you obey the current step. Ipapakita sa iyo ng Panginoon yung susunod mong gagawin pagkatapos mong matupad yung una niyang pinagagawa sa iyo. Wala pong shortcut sa kalooban ng Panginoon. Ang kailangan, when we obey, we go through whatever step na sinasabi ng Panginoon. If He says, this will be your step 1, gawin mo muna. Then after nung step 1 mo, then you would say, Lord, what's next? Then susunod na yung step number 2. And then step number 3. And step number 4. You don't jump from step number 1, mag-jump ka agad dun sa step number 4. Because God will always go through and put you through a process. May proseso ang Panginoon. God is a God of order. Next. Great faith is obeying God without needing explanations. Sino po sa inyo dito ang inutusan na ng kanyang amo o kanyang boss na humingi ng explanation sa boss niya? Yung mga nasa corporate world. Sa mga estudyante, pag sinabi pa ng instructor niyo, sasayaw kayo ha? Anong sasabihin niyo? Bakit kami sasayaw, sir? Ha? Hindi naman gano'n eh. Ano yung sabihin mo? Okay. Pag sinabi ba ng halimbawa sa isang sundalo, ano yung sa sundalo? Ano yung mga sundalo? Comply first before you complain. Hindi na alam ng mga bata yan, hindi na sila ng mga nag-CAT tsaka ROTC.
Comply first before you complain. Sumunod ka muna bago ka mag-reklamo. Why? Kasi kapag alam mo yung logic nung gagawin mo, and you know the outcome, and you obey, hindi mo yun faith. Because faith is something na hindi mo pa nakikita yung outcome, hindi mo alam yung outcome, but you believe. You put your faith in the words of the Lord, na ikaw pagdating ng araw, kapag nanampalataya ka, ay maliligtas ka, pagdating ng araw, ikaw ay mabubuhay muli, at pagdating ng araw, hindi ka na iiyak, hindi ka na malulungkot, hindi ka na magugutom, hindi ka na, lahat ng bagay na yun, pangahawakan mo. Then you are obeying the Lord because of that faith, na hindi na kailangan ipaliwanag pa. God blesses trust more than logic. There are times na yung logic natin will automatically activate din. But then sometimes, pag tinawag natin leap of faith, it is something na kahit anong gawin natin kwenta, o kahit anong gawin natin estimate, ay babagsak. But then you push through with it. That's faith. Sasabihin natin, ako, hindi ito kaya. Kwenta na ako, hindi kaya. Halimbawa, pag kumuha ka ng sasakyan, hulugan sasakyan. Pag kumuha ka ng hulugan ng sasakyan, at ililista mo lahat ng budget mo, sasabihin mo, hindi kaya. Diba? Hindi kaya. Pero pag nakuha mo na, tigas ulo mo kinuha mo. So, after mo maganda, gusto mo talaga kinuha mo. Noong nakuha mo, nakalipas na yung 5 taon, pero parang hindi mo naramdaman. Right? Our logic is telling us, kulang. But then when we continue to trust the Lord, yung paghihirap na yun, hindi mo mararanasan. It's like it's a breeze. Magbulan ka na lang, ay, tatawag sa iyo yung kasa, sasabihin niya, Sir, tapos na po yung inyong, baka gusto niyong bumili ulit. Sasabihin mo naman, Hindi ka na makasagot kasi gusto mo naman makahinga. Di ba? So God blesses trust more than our. Minsan, titignan natin, it's limitless. Limitless yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay. Now, anak, sabi niya. Proverbs chapter 3, verse 1-2. Anak, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang ang araw mo ay tumagal, bumaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Look at that promise. Ito may pangako na yan ng Panginoon. Kung ang gagawin ng tao ay yung kanyang mga aral ay hindi mo kakalimutan, at hindi lamang yun, yung utos na yun, yung mga utos ng Panginoon, itatayin mo sa iyong isipan, which means gagawin mo. Sabi niya, your days will be longer. Magiging mas mahabang yung buhay. And the great part is, ito ang daming tao na struggle, maging masagana ka sa lahat ng pangangailangan. That's a promise na hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. We are doing if we are obeying God's instructions. Now, sabi niya dito, God's instructions are often connected to our breakthroughs. Why? Many people do want God's blessing. Sino dito ang gusto ng blessing ng Panginoon? Amen. Pero, ito ang problema, but they do not want God's command. Gusto nila yung blessing, pero ayaw nila yung utos niya. Next, many people want God's provision. Sino dito may gusto ng God's provision? Amen. Pero ito problema, but not God's direction. Now next, many people do want God's
miracle. Pero may ayaw nilang gawin, but do not want God's instruction. Sometimes, hindi dahil ang Panginoon ang kulang. It's rather because of us sa atin. We want God's blessing, we want God's provision, we want God's miracle. Lahat tayo gusto natin yung bagay. But then, yung mga kaakibat niya, meron din kasama. God will not give it to you freely. Bakit? Kasi binigay niya na sa iyo yung pinakamalaking regalo, yung kaligtasan, kung nagpapako siya sa krus. So if you want the benefit, if you want the benefit of being a son of God, being son and daughters of God, then you should learn not only to want those, but rather gusto mo rin na yung instructions niya ay nasa sa iyo. Instructions, directions, ay nasa sa iyo, and you're following it through. Now, Proverbs chapter 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. If you know how to put your trust in all you do, magtatagumpay ka. Alam mo, yan yung isa sa mga pillars of faith ko. Tinawag kong pillars, yan ako talaga tumatayo. Sabi kasi ng Panginoon, sabi niya, God will bless your hand. Sabi niya, lahat ng gagawin ng iyong kamay, I will bless. Pagpapalain. Yan yung isa sa mga pillars of faith. And I always trust the Lord sa bagay niya. That if your faith is correct, if your faith, your heart is right with the Lord, lahat ng bagay na ipaplanuin mo ay pagkakaroon. Hindi dahil kaya mo, but rather it is the Lord's power that will work through. Kaya sabi ko, everything falls into place. Nahuhulog siya na parang domino, parang brigade, na kung saan sumatama lahat yung pagkakaroon. Now, letter D. Obedience honors God, and God honors obedience. When we obey, what we are saying is ito, you are God, not me. Your way is higher, your wisdom is greater, and your command is perfect. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, yan yung dinideclare natin sa dinideclare natin na we are not higher than Him, we are not greater than Him, and we are not perfect than Him. Kasi never na mangyayari yung bagay na yun. So it's all about how you see the Lord, kung paano mo nakikita ang Panginoon. Now, dito ako magbabawas. Sabi niya, God allows what is empty so He can reveal what is eternal. When your strength ends, His power takes over. When your resources collapse, His glory is revealed. The end of you is never the end, but rather it's the beginning of God's greatest work in your life. Sometimes po, God has to put you rock bottom para manumbalik ka sa Kanya. And sometimes the blessing of the Lord is not always what we measure as a blessing, pero kung minsan, those failures na nararanasan natin is one of the greatest blessings na ibibigay ng Panginoon sa atin. For us, not to be too proud, but rather to be. Now, so ayan, you still feel empty. Meron bang emptiness sa inyo? Remember these 3 things. Find the source, learn the discipline of waiting, and always obey God's instructions. Well, nagsabi niya dito sa Acts 17:8, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pag-ilos at paglalakad. We learn to trust the Lord, tandaan niyo, walang bagay na magiging mahirap, walang bagay na magiging problema, kundi ang lahat ng bagay ay iniasa mo sa Panginoon, and you will always give the glory. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O Diyos, sa
umaga ito. Salamat sa iyong mga salita. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na bagaman maraming bagay sa aming buhay, Panginoon, ang kakulangan. Tila kakulangan. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay para po sa pagdidisiplina, paalala, at higit sa lahat, pagpapanumbalik namin, Panginoon, sa iyong araw. Wala kaming bagay, Panginoon, na gagawin, maliban na lamang, Panginoon, kung iyong iuutos. At wala kaming bagay, Panginoon, na matatamo o mararating, maliban na lamang, Panginoon, kung iyong pagkakaroon. Maraming salamat, Lord, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.